Kakanin po. Bili na po kayo. Mura lang po, masarap pa. Mahina pero puno ng pag-asa ang boses ni Sally, habang dahan-dahan siyang naglalakad sa gilid ng kalsada. Sa bawat hakbang, bitbit niya ang bilao ng kakanin at ang bigat ng responsibilidad na hindi pwedeng ipasa kanino man. Hindi lang ito paninda, ito ang sagot sa tanong kung may kakainin sila mamaya, kung may baon ang kanyang anak bukas. Habang inuulit-ulit niya ang kanyang panawagan, may mga taong dumaraan na parang hangin, naririnig siya pero hindi humihinto. Gayunman hindi nawawala ang lambing sa kanyang tinig. Dahil alam ni Sally, kapag humina ang loob niya, mas mauuna pang mapagod ang kanyang puso kaysa sa kanyang mga paa. Welcome to Dramatica Stories. Maagang gumigising si Sally bago pa sumikat ang araw. Sa maliit nilang inuupahang silid, tahimik niyang inihahanda ang mga kakanin, suman, bibingka at kutsinta habang mahimbing pang natutulog ang kanyang anak na si Lina. Sa bawat paghahalo ng harina at asukal, dala niya ang pag-asa na sapat ang kikitain niya para sa isang araw. Isa siyang single mom. Wala siyang aasahan kundi ang sarili niya. Iniwan siya ng ama ni Lina noong sanggol pa lamang ang bata. At mula noon, natutunan ni Sally na maging ina at ama sa iisang katauhan. Hindi man madali, pinili niyang huwag sumuko. Bit-bit ang bilao ng kakanin. Nilalakad ni Sally ang mainit at mataong kalsada. Minsan may bumibili. Minsan inuuwi niyang halos buo ang paninda. May mga araw na kulang ang kita para sa ulam, pero hindi kailanman kinulang ang baon ni Lina sa paaralan. Mas pipiliin niyang magtiis kaysa makita ang anak na mapag-iwanan. Tuwing gabi, pagod na pagod si Sally. Masakit ang likod, sugat ang paa at puno ng tanong ang isip. Pero sa tuwing yayakapin siya ni Lina at sasabihing, "Ma, paglaki ko tutulungan kita," nawawala ang lahat ng pagod niya. Para kay Sally, hindi lang kakanin ang kanyang inilalako. Pag-asa ang bawat piraso, pangarap ang bawat hakbang, at pagmamahal ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. Araw-araw, paulit-ulit ang ginagawa ni Sally. Naglalako siya mula umaga hanggang hapon, umiikot sa palengke, eskinita at terminal. Kahit tirik ang araw o biglang umulan, hindi siya tumitigil. Sanay na ang kanyang mga paa sa sakit, at sanay na rin ang kanyang puso sa pagtitiis. Ngunit may mga araw na kahit gaano siya kasipag, may natitira pa ring kakanin sa kanyang bilaw. Sa halip na umuwi agad, tumatambay siya sa labas ng isang malaking gusali, malinis, matayog, at puno ng mga taong mukhang hindi problema ang pagkain sa hapunan. Tahimik siyang nauupo sa gilid, inayos ang kanyang paninda at nagaantay. Hindi siya sumisigaw. Hindi rin siya namimilit. Umaasa lang siyang may lalabas na taong maghahanap ng merienda o may pusong marunong lumingon. Minsan may dadaan at titingin, pero hindi hihinto. Minsan may bibili ng isa lang, at minsan wala talaga. Habang nakaupo roon, naiisip ni Sally ang kanyang anak na si Lina kung may ulam ba sila mamaya, kung may pambaon pa bukas. Pinipigilan niyang maiyak dahil alam niyang wala siyang karapatang sumuko, hindi habang may natitira pa siyang lakas. Hanggang sa dumilim ang langit, unti-unting nauubos ang paninda. Hindi man palaging sold out, sapat na minsan para makatawid sa isang araw. Para kay Sally, ang pagtambay sa labas ng gusali ay hindi kahihiyan. Isa itong patunay ng tapang na kahit pagod na, pipiliin pa ring lumaban para sa anak. Kapag walang pasok sa eskwela, isinasama ni Sally ang kanyang anak na si Lina sa paglalako. Hindi niya ito gustong gawin, pero mas mabuti na ang magkasama. Sila kaysa iwan ang bata sa maliit, nilang silid na walang kasama. Tahimik lang si Lina sa umpisa, hawak ang gilid ng bilaw, minamasdan ang mga taong dumaraan. Sa murang edad, sanay na si Lina sa init ng araw at sa mahabang lakaran. Ngunit kahit kailan, hindi siya nagreklamo. Sa halip, siya pa ang unang nagsasabing, "Ma, ako na po ang magbubuhat." Minsan, siya rin ang magalang na nagsasabi sa mga dumaraan, "Bili na po kayo, masarap po." Matalino si Lina. Kahit pagod sa maghapon, nagagawa pa rin niyang mag-aral sa gabi. Madalas siyang mapuri ng guro dahil sa sipag at respeto sa kapwa. Hindi siya bastos, hindi mapagmataas, bagkus ay puno ng paggalang kahit kanino. Habang pinagmamasdan siya ni Sally, hindi niya maiwasang mapaluha. Sa kabila ng kahirapan, lumalaki ang kanyang anak na may mabuting puso. Doon niya napagtanto na hindi nasusukat sa yaman ang tagumpay ng isang magulang, kundi sa uri ng taong hinuhubog nila. Hindi man niya maibigay ang lahat ng gusto ni Lina, naibigay niya ang pinakamahalaga, aral, respeto at pagmamahal. At para kay Sally, sapat na iyon para ipagpasalamat ang bawat araw ng kanilang buhay.
Mula sa ika-anim na pung palapag ng kanyang kumpanya, tahimik na nakatanaw ang isang bilyonaryo sa ibaba. Sanay siyang makakita ng mga empleyadong nagmamadali, mga kotse taong abala sa sariling mundo. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang tanawin na kakaiba. Isang babae, may hawak na bilao ng kakanin. At sa tabi niya, isang batang babae na mahigpit ang kapit sa kanyang ina. Napansin niya kung paano magalang na nagsasalita ang bata, kung paano niya inaayos ang paninda, at kung paano nakangiti ang ina kahit halatang pagod na pagod na. Hindi siya sumisigaw, hindi namimilit, umaasa lang. Hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang bumigat ang kanyang dibdib. Marami na siyang nakitang mahihirap, marami na rin siyang natulungan. Pero iba ito, may kung anong humila sa kanyang damdamin, isang pakiramdam na matagal, na niyang hindi naramdaman. Bakit sila? Bakit ngayon? Habang pinagmamasdan niya ang mag-ina, nakita niya ang isang bagay na wala sa mundo niya, pagmamahal na hindi bumibili, sakripisyong hindi nagrereklamo. Sa kabila ng kanyang kayamanan, napagtanto niyang may mga bagay palang hindi nabibili ng pera. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya nakaramdam ng pagiging makapangyarihan, kundi pagiging tao. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin, pero malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi na niya kayang ipagwalang bahala ang mag-inang iyon. Hindi na nawala sa isipan ng Don ang imahe ng mag-ina sa labas ng kanyang kumpanya. Sa gitna ng mga papeles, pulong at tawag, palaging sumisingit ang mukha ng babaeng. May bilaw at ang batang may matang puno ng pag-asa. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman ang gumugulo sa kanya. Kaya isang gabi, tinawag niya ang kanyang kanang kamay. Alamin mo ang tungkol sa mag-inang naglalako sa labas ng gusali. Utos niya. Lahat. Hindi niya inasahan ang lalabas sa background check. Si Sally, isang single mother. Iniwan ng asawa. Walang permanenteng trabaho, walang sapat na ipon. Umaasa lamang sa araw-araw, nakita sa kakanin para may makain at may maipambayad sa eskwela ng anak. Ang anak niyang si Lina, consistent honor student walang absent, at kilala sa pagiging magalang at masipag. Habang binabasa ng Don ang report, kumunot ang kanyang noo at unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa awa lang, kundi dahil sa paghanga. Sa kabila ng hirap, hindi pinabayaan ng ina ang kinabukasan ng anak. Sa kabila ng kakulangan, lumalaki ang bata na may dangal. Isang bahagi ng ulat ang tumimo sa kanya. Minsan po, hindi na kumakain ng ina para lang may baon ng bata. Napahinto siya, tahimik, matagal. Sa dami ng perang hawak niya, ngayon lang niya naramdaman ang kawalan. Dahil may mga taong mas mayaman pala sa kanya. Mayaman sa tibay ng loob, sa pagmamahal at sa sakripisyo. At doon, gumawa siya ng isang pasya. Isang desisyong hindi niya alam na babago hindi lang ang buhay ng mag-ina, kundi pati ang sarili niya. Hindi alam ni Sally kung bakit bigla siyang tinawag ng gwardiya ng malaking gusali. Sanay siyang palampasin, sanay siyang hindi pansinin. Kaya habang paakyat siya ng opisina, nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa pagkalito. Sa loob ng opisina, tahimik at maaliwalas. Naroon ang Don, seryoso ang mukha ngunit may kakaibang lambot sa mga mata. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lamang niya si Sally, ang babaeng araw-araw. Niyang nakikitang lumalaban sa init at pagod. Matagal na kitang napapansin, wika niya sa wakas. At gusto kitang bigyan ng trabaho. Nanlaki ang mga mata ni Sally. Hindi niya agad naintindihan ang narinig. Trabaho? Siya? Isang naglalako lang ng kakanin? Ipinaliwanag ng Don na kailangan niya ng isang empleyadong tapat, masipag, at may malasakit, mga katangiang nakita niya kay Sally. May regular na sahod, benepisyo at higit sa lahat, seguridad. Hindi napigilan ni Sally ang kanyang luha. Matagal na siyang nananalangin, pero hindi niya inakalang ganito darating ang sagot. Nanginginig ang boses niyang nagsalita. Hindi po ako tatanggi. Matagal ko na pong hinihintay ito. Sa isip niya, pumasok si Lina, hindi na mag-aalala sa baon, hindi na matatakot sa bukas. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakahinga siya ng maluwag. Paglabas niya ng gusali, mahigpit niyang niyakap ang bilao ng kakanin, ang simbolo ng lahat, ng paghihirap na unti-unti na niyang maiiwan. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil may pag-asa na siyang hawak. Sa unang araw ni Sally sa opisina bilang janitress, mabilis niyang napansin ang kakaibang mundo. Malinis, maaliwalas, at may mga tao na bihasa sa corporate na galaw. Pero kasama rin nito ang ilang kasamahang madaling mang-asar at magtaray. Hoy, ina ka lang pala? Akala ko skilled staff kayo, biro ng isa, halatang para lamang hamunin ang kanyang dignidad. Matututo rin ako, mahinang sagot ni Sally at nagpatuloy sa paglilinis.
Hindi niya pinalad ang sarili sa galit o sama ng loob. Alam niyang hindi ito laban sa kanila, kundi laban para sa kanyang anak at sa kinabukasan nilang dalawa. Sa bawat hagod ng walis, bawat banlaw ng mop, at bawat patak ng pawis, naglalakad siya sa gitna ng kahirapan at bagong pag-asa. Hindi niya hinayaan na maapektuhan ang kanyang kalooban. Ang mahalaga sa kanya, mapanatili ang trabaho at mabigyan ng magandang buhay si Lina. Habang lumilipas ang mga araw, napansin din ng ilan na masipag at maayos si Sally. Unti-unti, bumababa ang pang-aasar at dumarami ang respeto. Minsan may dumaan at nagbulong, ang ganda ng halimbawa nito, no? Ngiti lang ang naiwan kay Sally. Hindi siya humingi ng papuri. Hindi niya kailangan. Para sa kanya, ang tunay na gantimpala ay ang katatagan at dangal na nakikita ng anak niya sa kanyang ginagawa. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Sally na kahit mahirap at puno ng hamon ng buhay, may paraan para magtagumpay. Basta may puso, determinasyon at pagmamahal sa pamilya. Hindi naglaon, napansin ng mga nakatataas. Sa opisina ang kasipagan ni Sally. Mabilis siyang natututo, maingat sa bawat gawain, at palaging may ngiti kahit pagod na. Dahil dito, madalas na rin siyang pinapagawa ng iba pang hindi naman talaga bahagi ng kanyang trabaho, magbuhos ng kape, ayusin ang mga dokumento, at minsan ay mag-asikaso pa ng simpleng errand ng ibang staff. Sa una, medyo nakakainis ito. Hindi naman ito ang trabaho ko, bulong niya sa sarili. Pero naaalala niya agad si Lina, ang anak niyang umaasa sa kanya, ang dahilan kung bakit kailangan niyang magtiyaga. Kaya kahit mahirap at nakakapagod, nagpapakatino siya at nakikisama. Bawat araw, natututo si Sally ng bagong leksyon. Natututo siyang mag-adjust sa mundo ng corporate, natututo siyang magpakumbaba, at natututo siyang makita ang kabutihan kahit sa simpleng bagay. Hindi siya nagrereklamo, at kahit may kabataan sa opisina na minsang nanlait, pinipili niyang ipakita ang respeto at dedikasyon. Habang umuuwi sa bahay, dala niya ang pagmamalaki sa sarili. Hindi sa dahilang pinapagawa siya ng sobra, kundi dahil napagtagumpayan niya ang kanyang hamon ng may dignidad at determinasyon. Alam niyang sa bawat hakbang na ito, mas napapalapit siya sa magandang kinabukasan nila ni Lina. Para kay Sally, hindi mahalaga kung gaano karaming gawain ang ibinibigay sa kanya. Ang mahalaga ay ang puso at prinsipyo na kanyang ipinapakita sa bawat hakbang ng buhay. Hindi napigilan ni Don? Simon ang init ng kanyang damdamin nang makita niya si Sally sa opisina, abala sa mga gawain na hindi naman bahagi ng kanyang tungkulin. Mabilis siyang lumapit, ang kanyang mukha seryoso at halatang galit. Bakit ninyo siya pinagagawa ng hindi niya trabaho? Tanong niya sa mga staff, halatang hindi kinikilala ang hiya o pasensya ng iba. Ang tono niya ay hindi basta-basta, may bigat ng awtoridad at malasakit. Nagkatinginan ang mga kasama. Alam nilang hindi biro ang mga salita ng bilyonaryo. May nagbulong, "Sir, she's just trying to help." Ngunit hindi nakatulong iyon sa tensyon sa silid. Si Sally habang hawak ang mop at halatang pagod, napatingin kay Don Simon, kaunting kaba, kaunting hiya, at kaunting takot. Hindi niya inaasahan na mapapansin ang pagod at dedikasyon niya sa ganitong paraan. Ngunit sa halip na mapahiya, naramdaman niyang may proteksyon sa kanyang pinaghirapan. Hindi niya obligasyon na gawin ito, dagdag ni Simon, tumingin sa staff. Ngunit ginagawa niya dahil may puso. Huwag ninyo siyang abusuhin. Tahimik ang opisina. Ang mga staff na dati inangasar o nagpapagawa sa kanya, ngayon ay nakatingin lamang sa kanya. Ang respeto kay Sally ay unti-unting bumabalik. Sa simpleng eksenang iyon, naramdaman ni Sally ang kagalakan at pagkilala, hindi sa salita lang, kundi sa aksyon. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na may taong tunay na nakakaunawa sa hirap at sakripisyo niya. Sa unang linggo matapos ipagtanggol ni Don Simon si Sally, tila naging mas malala ang selos at inggit ng dalawang kasamahan niya. Tahimik sa umpisa, unti-unti itong lumalabas sa mga murmur at maliliit na paghamon. Ngunit isang araw, pinagplanuhan nilang pagsalitaan siya sa harap ng manager at parang wala ng katwiran, bintangan si Sally na nagnakaw ng ilang gamit sa opisina. Hindi makapaniwala si Sally. Ang puso niya ay kumakaba, ang kamay ay nanginginig. Hindi niya nagawa ang anumang mali, ngunit tila lahat ng sakripisyo at sipag niya ay binabaliwala ng dalawang taong puno ng inggit. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng sumigaw o lumaban ng galit. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak niyang si Lina at sa integridad na pinanghahawakan niya. Tahimik siyang huminga, iniisip ang mga salita ni Don Simon. Huwag kang matitinag. Ang katotohanan ay lalabas din.
Sa halip na magreklamo, pinili niyang ipakita ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang pagkilos. Nagpatuloy sa trabaho ng maayos. Malinaw ang pagkilos at hindi nagpadala sa emosyon. Sa bawat hakbang, pinakita niya na ang dignidad at integridad ay hindi nasusukat sa salita ng iba, kundi sa tibay ng puso. Samantala, si Don Simon, na palaging nakamasid, ay handa nang ipagtanggol si Sally. Alam niyang ang mga kasamahang iyon ay magbubunyag rin ng kanilang panlilinlang at darating ang araw na ang lahat ng pagsubok na ito ay magiging patunay ng tibay ni Sally. Hindi nagtagal, nalaman ng boss ng opisina ang pangyayari. Ang dalawang kasamahan na nagbintangan. Kay Sally ay tumigil sa kanilang pagkilos nang maramdaman nilang may dumating na mas mataas na pananagutan. Tahimik na pinasilip ng boss ang CCTV footage ng opisina. At doon, malinaw na makikitang walang ni isang gamit o pera ang kinuha ni Sally. Sa halip, nakatuon siya sa trabaho, naglinis, nagaayos, at pinapanatili ang kaayusan ng opisina. Tahimik lang siya habang ang boss ay nanatili sa likod ng screen, kitang-kita ang pagkabigla at paghanga sa ginawa ng ina. Hindi lamang siya masipag, kundi may integridad, isang katangiang bihira sa mundong iyon. Dumating ang sandali na kailangan na niyang harapin ang dalawang kasamahan. Alam ko ang katotohanan, mahigpit ngunit mahinahong wika ng boss. At malinaw sa CCTV, walang may kinuha si Sally. Hindi niya kailanman kailangang magnakaw para sa kanyang anak. Huwag ninyo siyang maliitin muli. Tahimik ang opisina. Ang mga kasamahan ay napailing at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sally na tama ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi niya kailangan ipagtanggol ang sarili sa galit o reklamo. Ang katotohanan, sa huli ay nagbubunyag ng lahat. Habang lumalabas siya sa opisina, naaalala niya ang bawat hakbang ng hirap at sakripisyo. Ngayon, may katuparan ang lahat, pagkilala sa kanyang integridad, respeto sa kanyang dedikasyon, at paninindigan para sa kanyang anak. Hindi nagtagal, hindi mapigilan ng dalawang kasamahan ni Sally ang selos at inggit. Galit na galit sila sa pagkilala at respeto na natanggap ng ina. Kaya naman gumawa sila ng panibagong plano, mas masama, mas mapanganib upang mapasaltik si Sally at malitin ang kanyang pangalan sa opisina. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakamasid si Don Simon sa bawat kilos. Alam niya ang ugali ng dalawa at alam niya rin ang integridad ni Sally. Mabilis niyang pinigilan ang plano bago ito makalabas sa pinto ng opisina. Dinala niya ang dalawang kasamahan sa boss at sa tulong ng CCTV at testimonya, malinaw na ang kanilang panlilinlang ay hindi matagumpay. Ang dalawang taong nagbabalak na sirain si Sally ay iniwan sa trabaho na may kaso at pinatawan ng hustisya hanggang sa huli ay napabilang pa sa legal na aksyon laban sa kanila. Tahimik na huminga si Sally. Hindi siya kailangang gumawa ng masama para ipagtanggol ang sarili. Ang hustisya ay dumating sa tamang paraan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan at integridad. Habang pinapanood niya ang resulta, nakita niya si Lina na nakangiti sa gilid, hawak ang maliit na bag ng paaralan at nagbulong. Matapos na po ang lahat, ligtas na tayo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Sally ng ganap na ginhawa at kaligayahan. Hindi lamang siya nanalo sa laban para sa kanyang dangal, kundi napatunayan din niya sa anak niya na ang katotohanan, kasipagan at tamang puso ay laging mananaig. Matapos ang lahat ng pagsubok, tanging isang bagay lang ang malinaw kay Don Simon. Kailangan niyang siguraduhin ang kaligtasan ng mag-ina. Hindi sapat na sila protektado sa trabaho, kailangan nilang may matibay na pundasyon at tahanang ligtas mula sa inggit at panganib ng mundo. Hindi ko na pwedeng hayaang mag-isa sila, wika niya sa sarili. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng desisyon. Kinuha niya si Sally at Lina upang manirahan sa kanyang puder. Hindi lang para sa kayamanan, kundi para sa kapayapaan ng isip at seguridad. Para kay Sally, na matagal nang naglakad sa init at ulan para sa anak, ito ay hindi lang biyaya, ito ay sagot sa lahat ng panalangin at sakripisyo niya. Pagdating nila sa puder, niyakap niya si Lina ng mahigpit at pinakiramdaman niya sa paligid ang ginhawa. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga panganib sa paligid o sa galit ng ibang tao. Sa bawat sulok, ramdam niya ang pag-aaruga at malasakit ni Don Simon. Tahimik lang siya sa loob ng bagong tahanan. Iniisip ang lahat ng pinagdaanan, ang paglalako, ang pagtiis, ang paninindigan sa harap ng galit at bintang. Ngayon, alam niya, ang hirap at sakripisyo ay nagbunga ng tunay na proteksyon at pagmamahal. Habang pinagmamasdan ni Don Simon ang mag-ina, napangiti siya.
Hindi lamang siya nagbigay ng pera o trabaho, nagbigay siya ng pundasyon para sa bagong buhay, ligtas at puno ng pag-asa. Para kay Sally at Lina, ito na ang simula ng bagong kabanata, punong-puno ng pagmamahalan, seguridad at panibagong pangarap. Sa mga nakaraang buwan, nakita ni Don Simon kung gaano katibay ang loob ni Sally, isang ina na handang magsakripisyo para sa anak, puno ng integridad at may puso sa bawat ginagawa. Dito niya na-realize ang isang bagay. Sa mundong puno ng intriga at selos, may mga taong tunay na mabuti. Dahil dito, hindi lang niya binigyan ng proteksyon ang mag-ina, kundi pinili rin niyang mag-invest sa kinabukasan ni Lina. Pinapasok niya ang bata sa pinakamagandang paaralan. Tinitiyak na may kalidad na edukasyon at tamang gabay. Sa bawat hakbang, si Lina ay lumalaki hindi lang bilang matalino at mabait na bata, kundi bilang inspirasyon sa iba. Hindi naglaon, si Sally ay hindi na lamang empleyado siya, ay naging bahagi ng pamilya ni Don Simon. Pinagkatiwalaan siya sa iba't ibang desisyon sa bahay at opisina, at ramdam niya sa bawat araw ang tunay na pagmamahal at respeto. Sa isang tahimik na gabi sa puder, habang naglalaro at nagbabahagi ng kwento sina Lina at Don, naisip ni Sally na ang lahat ng pagod, luha, at sakripisyo ay nagbunga ng higit pa sa kayamanan. Nagbunga ito ng tunay na pamilya, pagmamahalan at seguridad. Para kay Don Simon, ang karanasan na ito ay nagbukas ng kanyang puso. Natutunan niya na sa kabila ng yaman at kapangyarihan, may mas mahalaga, ang kabutihan, integridad, at pagmamahal na nakikita sa mga taong hindi nagpapanggap. At sa pagtatapos ng kwento, ang mag-ina ay hindi lang ligtas at masaya. Sila ay tunay na bahagi ng isang bagong pamilya na puno ng pag-asa, pagmamahalan at tiwala sa isa't isa. 10 taon na ang lumipas, at sa bawat sulok ng bahay at opisina, ramdam pa rin ang alaala ng hirap at sakripisyo ng nakaraan. Ngunit ngayon, ang hirap na yon ay napalitan ng tagumpay, pagmamahal at seguridad. Si Lina, ang batang matalino at masipag na minsang naglalako kasama ang ina, ay nakapagtapos na ng kolehiyo. Sa araw ng kanyang graduation, hawak niya ang diploma, ngiti sa mukha, at mata na puno ng pasasalamat. Hindi niya nakalimutang lumaki siya sa mundo na puno ng hirap, ngunit sa bawat hakbang, may gabay at pagmamahal siyang natanggap mula sa kanyang ina at mula kay Don Simon, ang bilyonaryong naging pamilya nila. Tahimik na pinagmamasdan ni Sally ang anak. Ang batang dati kasama sa paglalako sa ilalim ng araw at ulan, ngayoy may diploma sa kamay, handa nang harapin ang mundo. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pasasalamat at pagmamalaki. Naiisip niya kung gaano karaming sakripisyo ang tiniis niya para sa anak, ang puyat, ang pagod, ang pagtitiis sa mga pang-asar sa trabaho, at ang bawat hakbang na ginawa niya upang matiyak na may maipambayad sa paaralan at makakain sa mesa. Lina, wika niya habang niyayakap ang anak, ang tagumpay mo ngayon ay hindi lang sa iyo. Ito rin ay bunga ng lahat ng pinaghirapan natin. Ngumiti si Lina at mahigpit na niyakap ang ina. Ma, hindi ko ito makakamtan kung hindi dahil sa inyo at kay Don po, sa lahat ng tiwala at pagmamahal niya sa atin. Si Don Simon, na nakatayo sa gilid, ay pinagmamasdan silang dalawa ng may ngiti. Sa loob ng 10 taon, nakita niya kung paano lumago si Lina at kung paano nagpatuloy si Sally sa kanyang trabaho, buong pusong naglingkod sa kanya, bilang pasasalamat sa pag-aaruga at kabutihan na ipinakita niya sa kanila. Napangiti siya at sa tahimik na paraan, ramdam niya ang kagalakan, hindi lamang dahil sa tagumpay ng bata, kundi dahil sa pagpapatunay na may mga tao pa rin sa mundo na tunay na mabuti at may puso. Ngayon, hindi lang sila empleyado at amo. Sila ay pamilya. Isang pamilya na nabuo hindi sa pera o posisyon, kundi sa pagmamahal, sakripisyo, at kabutihang walang kapantay. At sa huling tanawin, habang lumalabas sina Sally at Lina mula sa gusali, hawak ang diploma at ang pangarap na matagal ng pinaghirapan, alam nilang sa bawat hamon, bawat pagod at bawat sakripisyo, laging may gantimpala ang mabuting puso. Hindi sa pera, kundi sa pagmamahal, respeto, at tiwala na bumabalik sa iyo ng doble.